ang tatalakayin po namin ngayon sa araw po na ito. Matawad po muli sa aming mga nagawang kasalanan. Maraming salamat po at aming sa magdalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat, Abigail. Bago kayo umupas, maaari bang pakitignan ng inyong paligid kung may mga kalat at susunin ito? At maaari pakiayos na rin ang inyong mga kumpay. Handa na ba kayo makinig, class? Dimple, maaari mo bang basahin ang ating alituntunin sa klase? Makinig ng mabuti kapag ang guro ay nagsasalita. Itaas ang kamay kung nais sumagot. Huwag makipag-usap sa katabi kung hindi patungkol sa talakayan at panatilihin malinis ang loob ng klase. Naintindihan ba ang ating alituntunin, class? Ayan, bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay magkakaroon ng balik-aral. Laika, maaari mo bang basahin ang panuto? Panuto, kapag tumigil ang musika, ang mag-aaral na may hawak ng kahon ay bubunot mula sa loob ng kahon at sasagutan mo. Ayan, naintindihan ba ang panuto, class? Maaari na tayo magsimula. Ipapasa lang ang kahon. Hindi na po tayo Kayo na. Jen, maaari ka nang bumunot sa kahon. Sino Jenny ang sunod? Hindi, na-delay lang kami. Maaari mo bang basahin ang katanungan at sagutan mo? Ano ang pangawin o pangawin ni Sakto. Stop mo sa Jenny. Isang bahagi ng pananalita na nagpapakilala sa world. Maaari mo bang lakasan, Chef? Ang tanawin o pangawin ay isang bahagi ng pananalita na nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng kausap. Ayan, Baby, maaari ka nang sumunod ng iyong katanungan. Lagay niya ako sa kanta. Kaya nag-isip ka ng ano ang kahubigan ng mga pinagta Umar sa konteksto ng kapulas. Mama ko. Walang friend? Walang friend na lang. Walang friend. Ay, friend daw. Hindi, kola friend daw. Bigyan niyo friend. Sino na
Ano ang pangasli? Oo, tignan pa ako. Ano ang pangasli? Di ba yun? Wala friends? Baka binalik yung kwan. Kung subli yun na kami. Ay, oo. Kung subli na binalik yan. Ito yung... Binalik mo. Ano, balik pa siya. Hangin ang pananalita na nagpupunay sa pangalan, pamalitan, diwa o Manatili lamang kayong nakatayo class dahil magkakaroon muli tayo ng aktibidad na may kinalaman sa ating aralin. Ito ay tatawagin natin inaanay mo ako. Rosanne, maaari mo bang basahin ang panuto? Panuto, pagbantin ang magkasing kahulugan ng mga salita mula sa kahon at ilagay ito sa maliit na kahon. Class, naiintindihan ba ang panuto? Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at ito ang pangalawang grupo. Magkumpulmento na kayo, class. Magdugi daw po. Lugi daw po ka. Ngunit bago yan, class, maaari bang mag-isip muna kayo ng pangalan ng inyong grupo? Team Maki. Okay na, class? Action start. Action star. Team. Class, katahimikan. Simbang. Ayan, class. Paunahan lamang sa pagsigaw ng inyong pangalan. Yung mabilis ka na sumasaayan na. Handa na, class? Bangki, Ang unang grupo, anong pangalan ng grupo? Ang pangalawang grupo? Timba. Class, katahimikan po. Vilma. Ayan, mula dito sa may box, namili lamang kayo ng isang salita, hanapin ang kasing kahulugan dito at Maliit. ilagay dito sa maliit na kahon. Naintindihan, class? Wala na tayo. Pagbilang ko ng tatlo,
Isa, dalawa, tatlo. Kaya para sa mga panikas, maganda kayo. Dalawa. Isa, dalawa. Hey, Max! Yun, Max! Mula sa ating ginawang gawain, ano sa palagay ng ating pag-aaralan ngayong hapon? Semantika mo mo. Semantika. Ayan, mahusay ang pag-aaralan natin ay semantika. Ngunit bago yan, maaari mo bang basahin ang layunin? Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga kahulugan ng isang pagkakataon na ilalarawan ng mga mag-aaral kung paano nakaka-apekto ang konotatibong kahulugan sa pagsasabi ng isang. Pagbuo ng mga halimbawa ng mga salitang may parehong denominatibo at konotibong Maaari mo bang basahin ang kahulugan nito? Semantika ang tawag sa akal ng linguistika na tuon sa pagpapaliwanag sa mga kahulugan ng mga salita kasama na ang mga ekspresyon. Kung ano at paano inuunawa ang mga salita sa pagpapahayag, pasulat man o pasalita ay nauugnay ang semantika. Kaya class, kapag sinabi natin semantika, ito ay ang akal ng linguistika na nagpapaliwanag sa mga kahulugan ng isang salita. Kasama na dito ang expression o isipin. Sa kabilang dako class, ang tinatawag na linguistikong semantika ay nagpapaliwanag tungkol sa una ay ang konotasyon. Maaari mo bang basahin, Rona? Konotasyon. Mga salitang nagbibigay ng ibang kahulugan sa loob ng isang pahayag o pangungusap. Ito ay sanhi ng personal na pagtatasa sa pamamagitan ng mga pamaraan ng pagsasabi, kilos, ekspresyon at maging intonasyon. Halimbawa, ang salitang tuta, malaki ang pinagbago niya dahil tuta siya ng hilalang kulit. Ayan, class, pag sinabi natin konotasyon, ito ay nangangahulugan. Ito ang karagdagang kahulugan ng isang salita. Mula sa halimbawa, class, ang salitang tuta, malaki ang pinagbago niya dahil tuta siya ng kilala
Kabit. Kabit Kaliwa, daw. number 2. Mistress. Taksil. Taksil ka. Taas ng kamay. Then, kabit na. Mga agaw. Kabit ma'am or ano, taksil, ganun mga agaw, ganun. Ayan, mahusay. Ang kahulugan ng ahas ay traidor na kaibigan o kaya Makagaw. and last ang pangalawang salita naman ay itim. Ano ang Itim ang budhi. Itim ang budhi. Kasamang Kasama. Masama. Taas ng kamay class. Ako ma'am. Ma'am. Krisha. Masama po guro. Ang babang kahulugan class? Ayan, mahusay. Ang kahulugan ng itim sa konotasyon ay kamatayan. Ang susunod na salita ay balat sibuyas. Yakin. Ang taas ng kamay kasi nais na ako. Anthony, Yakin po. ayan, mahusay. Yakin. Ngayon naman class ay lumako tayo sa denotasyon. Maaari mo bang basahin, Marty? Denotasyon. Ito ay tumutulong sa mga salita sa bibigyan ng hulugan ayon sa likas ng pagkakas. Halimbawa, ang paborito kong pista ay talagang makakasama. Ayan siya, ang denotasyon ay hango sa totoong libro or mahanap sa mga diksyonaryo o aklat. Halimbawa, ang paborito kong fruta ay talagang nakakatuwa. Aso yun. Aso. Ano yung kahulugan ng fruta? Aso. Ayan, maliit na aso o kaya anak na aso. Ayan, class, maaari nyo bang alamin kung ano ang kahulugan nito sa denotasyon mula sa ating halimbawa kanina? Apo. DN, maaari ka bang po ngayon? Ahas ay yung hayop po, ma'am. Ang susunod na halimbawa, Kayla. Maaari mo bang sagutan? Ano ang pagkakahulugan ng salitang itim sa konotasyon ay sa denotasyon? Kulay po. Ayan, mahusay, maaari mo bang ang pangatlong salita class, Abigail. Balat ng sibuyas. Ayan, mahusay. Wala naman sa ating halimbawang class. Maaari na ba itong gamitin sa isang pangungusap? Sa denotasyon. Ay, sa parehong denotasyon at konotasyon. Maaari mo bang subukan si Bertie?
Sige, Ferdy, ikaw na. Ben? Ano yung pagkakaiba ng ano, Sai? Meron ka ba class? Ang yung tayo, tapos yung tayo. Sila yung ano? Ma'am, di ba yung suso po yung suso niya, di ba? Suso, ay suso natin sa best. Tapos suso po yung tapos sa Thailand po yung suso is fighting po. Maaari mo ba ibasahin, Michelle? Ang pinagmulan ng salitang semantika na ginagamit sa Filipino ay hango sa Ingles na semantics at nagmula naman sa Griego na semantikos. Ito ay nangangahulugang isang bagay na may kaugnayan o makabuluhang kahulugan, makabuluhan o may katuturan. Ayan, class. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ang semantika ay nagpapaliwanag sa kahulugan ng isang salita. Kaugnay ng semantika ang morpolohiya. Ang morpolohiya ay ang disiplinang linguistika na nauukol sa pag-aaral ng anyo at mga kombinasyon ng mga panloob na sangkap ng mga salita. Dahil sa mga morpema ay nagkakaroon ng maaaring pagkakatulad, pagkakaiba o pagkakaroon ng maraming kahulugan ng mga salita. Tungako naman tayo sa semantika sa linguistika. Ngunit bago yan, class, ano nga ba ang linguistika? Ayan, class, ang linguistika ay ang pag-aaral ng iba't ibang lingwahe. Maaari mo bang basahin ang kahulugan nito, Maricor? Ang semantika sa linguistika ay pag-aaral ng kahulugan ng lahat ng mga pagpapahayag ng linguistika kasama ng mga salita at gramatika. Ngunit kung minsay, ang tiyak na kahulugan lamang ng salita ang sinasaalang-alang. Ayan, guys, ang semantika sa linguistika ay tumutulong sa atin na sa gayon ay mas malaman o mas mapalalim pa natin yung ating kaalaman sa pag-unawa sa isang pag-uusap o isang parirala. May dalawang uri ang semantika sa linguistika. Una ay ang lexical na semantika. Maaari mo bang basahin, Daisy? Lexical na semantika. Ito ay nakapaloob. Dito nakapaloob ang kahulugan ng isang salita sa pangungusap. Halimbawa, kaarawan ng aking ama bukas, ngunit kahapon namin ikinagdiwang ang araw ng kanyang kapanganakan. Ayan. Pag sinabi natin lexical na semantika class, nakapaloob ang buong kahulugan ng isang salita sa pangungusap. Tingnan ang halimbawa class. Sinasabi dito na kaarawan. Kaarawan ng aking ama bukas. Ngunit kahapon namin ipinagdiriwang ang kanyang kapanganakan. Sinasabi dito class na kaarawan daw ng kanyang ama bukas, pero in-advance nila yung pagsusunod. Pag sinabi kasi natin lexical na semantika class, ito yung general na pagpapaliwanag sa isang pangungusap. Naintindihan ba, class? Ano ulit ang lexical na semantika? General. Ayan, class. Ang susunod naman ay lexical na item. Maaari mo bang basahin
parado ang grupo. Specific po siya. Specific sa may lexical na item, sa may lexical na si Mate naman is Yan. Maaari mo bang basahin? Mahalagang isang panahon ang nais ni pamahulugan o mensahe sa isang akto ng komunikasyon. Ang isang mensahe ay maisa sa panahon kung babanggitin kung kailan ito totoo o nangyari. Ang di pagsasapanahon ng mensahe ay maaaring magbunga ng di tapang pakahulugan o interpretasyon sa mensahe na ito. Ayan, class, mahalagang isa panahon ang isang mensahe nang sa gayon ay maiwasan natin ang hindi pagkakaintindihan. Narito ang dalawa sa pagsasapanahon ng impormasyon. Una ay alamin kung kailan totoo ang impormasyon. Ayan, class. Pangalawa, patunayan ito. Sa una, alamin kung kailan totoo ang impormasyon. Maaari tayong magsaliksik. Pangalawa naman ay patunayan ito. Ano nga ba ang kailangan natin gawin para mapatunayan kung ang isang mensahe ay totoo o hindi? Pruweba po niya. Ayan, mahusay. Sino ba, class? Pwede din itong puntahan natin o tayo mismo ang magsiyasat nito. Pagmasdan ang halimbawa, class. Pakibasa nga. Ang Dapak Park ay paboritong pasyalan ng mga tao sa lungsod Dapitan. Ayan, yung pangalawa naman. Nasa Dapak Park, lungsod Dapitan kami 5 taon na ang nakaraan na totoo at nakakataon ng mga siya doon. Sa tingin nyo, class, alin ang mas kapani-paniwala dyan sa Sinapanahon. Ayan. Ito ay nangangahulugang tinatapasulayan na sila. Ebidensya. Kaya mas maiging patunayan ang isang mensahe para mas maniwala ang mga tao. Ang pangalawa naman ay Tunay na nakakawiling sa mga lecture ni Dr. Bacala. Totoo nakakawiling makinig sa mga lecture ni Dr. Bacala. Napatunayan ko ito sa klase namin sa Lisika itong nakaraang semester. ayan, mas parehas lang naman sila kaya mas nagiging na ipapaliwanag ng gusto ang isang impormasyon nang sa gayon ay mas maintindihan ang nais ipahiwati. Naintindihan, class? Bago tayo magtapos sa ating aralin, magkakaroon muli tayo ng gawain. Ito ay papamagatan natin. Basahin, class. Tukoy mo'y salita, delegasyon o konasyon. Tukuyin kung ang pangungusap ay nagsasaad ng delegasyon o konasyon. Ayan, class, meron akong mga inihandang. Maaari ba kayong magsitayo, class? Dito na ang unang grupo at ito ang pangalawang grupo. Racer. Itaas lamang ang inyong card at kung ang pangungusap ay nagsasaad ng denotasyon o konasyon. Handa na, class? Magbibilang ako ng 3 bago nyo itaas ang inyong cards.
Angeline. Ano po yun? Angeline, maaari ka magpuyo? Ano ang kahulugan ng siman? Saan yung papel ko? Yung papel. Mali. Yung papel ko. Mga friend? So, ang semantika po, ito ay tawag sa agham ng nagpapaliwanag ng kahulugan ng salita. Ayan, class. Maaari bang dagdagan, Michelle? Ano ang semantika? Yung papel ko sabi ko. Ito po yung tawag sa agham ng lingwistika na tuon sa pagpapaliwanag ng mga kahulugan. Ayan, mahusay. Ang susunod naman ay ano kaya? Maghati ka ng papel. Basic. Ano naman ang konotatibo at Maghati ka ng papel. So yung panotatibo po is may ibang kahulugan. Tapos yung denotatibo naman po is tumutukoy sa likas ng kahulugan. Ayan, mahusay. Ang susunod ay Kayla. Ano ang kahulugan ng homonymy? At maaari ka bang magbigay ng halimbawa? So ang kahulugan ay hindi pareho ang kahulugan ngunit magkatulad ang spelling. Ang halimbawa po dito ay ang gabi at gabi. Ayan, mahusay. Para sa susunod na katanungan, wala si Reggie. Maricar, ano naman ang antonymy at magbigay ng halimbawa? So, ang antonymy po, ito yung kabaligtarang kahulugan or antonyms sa English po. Kapag ang isang halimbawa po dito is yung magmamahal ng tao. Yan, mahusay. Ang susunod na katanungan ay sasagutin ni Adelpa. Ano naman ang antonymy at magbigay ng halimbawa? Ay, sino? Nangyayari kapag natutukoy ang ibang makahulugan ng mga salita at ang kabuluhan nito sa pahayag. Magbigay ng halimbawa? Yung pan na magandang tas pahayag. Nasa para sa panghuling katanungan, Margie,
Tapos na class? Susunod na? Tapos na class? Wait lang po. Okay na? Tapos na ba class? Wait lang. Tapos na? Ma'am, wait lang po.